Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayong hapon, kasama natin si Brother Jamil. Ano yung buong pangalan mo, Brother Jamil? Christian Aspo. Basta. Christian name. Hindi pa ako nagpaligis na Christian yung ako ba. Christian yung pangalan mo. Kala ko Christian name. Christian pala. So, na-Muslim ka na, si Jamil. Jamil na. Jamil, apelyido. Aspo. Aspa. Si Christian Aspa o si Jamil Aspa. Taga Mabutan is Ballesteros. Ballesteros, Cagayan. Dito sa Cagayan lang po, northern part of the Philippines. Si Brother Jamil, nakilala ko lang siya, kaya ba tayo unang nakita nung nag-khutbah ko sa masjid sa Ballesteros, no? So, at pinakilala sa akin na isa pala siyang balik Islam. Siyempre, pag balik Islam, balik Islam din ako. So, talagang nakaka-relate ako sa kanya bilang balik Islam. Kasi pareho tayong balik Islam. Kailan ka pa yumapak sa Islam? Nung niyakot ko po ang Islam, nung March 25, 2025 po start. March 25, 2025? Isang taon pa lang? Po start. Subhanallah, isang taon pa. Ibig sabihin, nung nag-khutbah ako dito, kakabalik Islam lang. Yes po start. Bago lang yun. Kasi 2025 ako pinapaulan dito, noong nakaraang taon. Akala ko matagal ka na. Imagine mo, isang taon pa lang si Brother Jamil. Pero si Brother Jamil, alhamdulillah, kasama sa mga estudyante natin sa pagbabasa ng Arabic, na nakabasa ka na ng Arabic ngayon, di ba? Alhamdulillah. Nakakabasa na siya ng Arabic, mga kapatid. Isang taon pala. Kasi, ilang taon ka na ngayon? 25 po. 25. Tapos nag-shahada 2025. So ngayon, sa isang taon niya, nag-aaral siya. Sa 25 years old, nag-aaral siya ng Arabic. At natuto na siya magbasa ng Arabic. MashaAllah. Isa ito sa mga tinuturuan natin dito sa Ballesteros. MashaAllah, akala ko matagal na. Sabi natin, mga 3 taon. Talagang kaka-isang taon mo pa lang. Nung, imagine mo, talagang bagong-bago pa pala si Brother Jamil. Paano mo nalaman yung Islam? Kasi nung hindi pa po ako balik Islam, mahilig naman ako sa social media, sa cellphone, sa TikTok, o gano'n, sa Facebook. Nung pumunta po ako sa social media ng TikTok, nag-scroll po ako, na dumadaan sa mga tinitignan kong mga videos na yung mga salita ng yung sa una hindi ko po alam kung anong ibig sabihin dito, yung mga Arabic, yung sabi nila. Tapos meron silang pinaka-join, nakikijoin na lang po ako sa mga Muslim po na Ano yun? Join. Live ba yun? live po. Yung mga nagpapakita ko sila ng mga katuruan po nila sa sinasabi nila ng Islam po. Sa live? Live. Oo. Sa ano yun? Facebook? Sa TikTok. Sa TikTok? Meron palang ganun. Hindi ko kabisado yung TikTok. Oo. So meron palang ganun na mga Muslim na live at nag-iimbita ng mga tao. So, naka-join ka. Nakasali mo. Nakikinig lang po ako sila. Oo. Tapos, nag-comment lang po ako doon na nagtanong po ako na pwede po ba maging Muslim o isang Kristiyano po? Yun po ang aking tinanong sa mga nagsasalita. Pwede bang maging Muslim o isang Kristyano? Opo. At ano nila lang po, sinabi ng ulama po na ulama naman po ang tawag nila po sa mga na nung nagsasabi po sa amin na yung sinabi niya po na pwede daw po ako balik Islam po. Tapos? Kaya yun po, doon ako pinag-shahada po ng Online lang? online po. Online shahada. Online shahada lang po ako ng iyakap sa po sa Islam. So online lang.
Tapos, after mo, pagkatapos mo magsyahada, ano ang ginawa mo? Kung tapos ko ng pinagsahada ko ay yung unti-unti na akong nakikinig sa kanila, laging nakikijoin para makinig po ng mga katanungan o mga sinasabi nila Mga katuruan, na tinutukoy nila sa... So, paano ka napadbad sa masjid dito sa Ballesteros? At nung nagtanong po ako kung noon na, di ba po, nagtanong ako sa mga ustad po na ano po ba yung mga binabasa niyo po? At nagtanong din po sa akin si ustad na ito po ay isang Quran, kapatid, at makukuha mo lang ito pag pupunta ka sa isang masjid. At yun po, kung baka sakali po ako na pumunta, Nagtanong ka na. nagtanong kung saan yung masjid. Nahiya pa ako noon, Nahiya. pero hindi ko inisip na yung wadiya ko. Gusto ko din kung matuto. So, I mean, okay, pumunta ka ng masjid, nahiya ka pa. O, saan ba yung masjid dito? Ano, sa Ballesteros? Ako, nagtanong po ako dito sa palengke, nagtatanong po ako dyan. Nakita mo Saan yung mga masjid. May nakikita po ako doon na yung mga babaeng Muslim o Yung mga brother natin Maranao brothers sa dyan. palengke. Nagtanong po ako na kung saan po yung masjid po dito at kukulang po sana ako ng libro na Quran ko. Yan, alhamdulillah, tinuro naman. Tinuro nila sa iyo yung masjid. So, ano yung, I mean, ano yung nakainggan mo sa iyo na mag-Muslim? Bakit parang naisipan mo mag-Muslim? Ganon. At nung po, yung hindi ko po namalayan, kundi ang aking sarili lang po ang tumulak dito kasi dati hindi ko naman ginusto, hindi ko naman susubukan, kundi yung sarili ko talaga ang tumulak. Parang naramdaman mo lang, Parang- parang na-feel mo lang, parang gusto kong mag-Muslim. Parang Parang ganun. naiiba na yung pagdinig ko, parang masarap sa pakiramdam, mapagaan sa isipan na ganito pala ang mararamdaman mo sa mga sinasabi nila o mga narinig ko sa mga kumbaga yung binabasa po nila. Iba yung Nagpapasa sila ng Quran, iba yung feeling mo. iba yung feeling ko. Para naiinggan niyo po ang aking sarili. So ngayon, nakakabasa ka ng Quran, Arabic. Alhamdulillah po. Kamusta yung feeling mo? Ganun pa rin ba? Ang feelings ko po, parang malaki na po ang aking pinagbago dahil nung hindi pa po ako Christian, nung hindi pa ako balik Islam at kung Kristiyano pa ako, hindi ko po hilig mo kasal, ako, sumasama sa mga barkada, Hindi ka pala dasal pala. hindi ako dati para kasal. Alhamdulillah po nung nalaman ko po ang Islam, dito pala ako nasiyahan dahil dito ako natuto nagdadasal. So ngayon, paano kung magdasal ka yun? Nung nagdadasal po ako yung ang feel ko po parang yung dating ugali ko noon ngayon ay alhamdulillah po ay malaki na po ang pinagbago. Napapasalamat po ako kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil binabay niya ako at nakapagpandin po ako na natuto dahan-dahan. So ngayon, nagdarasal ka araw-araw. Ngayon po ay nagdadasal na po ako ng 5 beses po sa isang araw. Kasi palagi daw sa masjid, no? Yung brother natin. Palagi siya ng Muslim, mga kapatid. At kung wala man siya sa masjid, kasama siya ni Brother Abdullah, Brother Habibi. Oo, kasama niya palagi. Yan, sumama ka palagi sa mga Muslim. Huwag kang humiwalay. Kasi pag ikaw lang mag-isa, manghihina ka. Pero pag kasama mo yung mga kapatiran, mas lalong lumalakas yung, di ba, pananampalataya mo. Kaya ka sa Islam, pinipili natin yung kinakaibigan natin, kinakasama natin. Dapat yung kasama natin, pag makita natin yung kaibigan natin, hindi yung red horse agad yung red horse now. Dapat, pag makita mo siya, yung pag-ibada sa Allah, pagsamba sa Allah yung
una mong maiisip, hindi yung bisyo. Kasi may mga kaibigan, pag nakita mo, sigarilyo agad, parang mukhang sigarilyo, no? So yun, huwag kang lumayo sa mga pamusliman, ha? Manatili ka sa kanila. So ngayon, Brother Jamil, kumusta yung sabi natin yung buhay mo after mo mag-shahada? Meron bang mga tumutol, nagalit sa'yo na naging Muslim ka na? Anong sinabi ng mga magulang mo, mga pinsan, o kaya mga relatives? Nung una po, nung niya ako po ang Islam, madami po ako narinig sa paligid ko. Yung mabaw lang po, bakit mo pumasok ka sa ganyan, yung mga kapitbahay namin, ba't ka na ganyan? Parang ang tingin nila sa akin ay iba na ako sa kanila, yung parang pinuputya lang, yung tinatawanan kung ano yung pinasukan ko ng aking rebellion. Yung wala naman ako, sabi ko naman ito naman yung ginusto ko, yun lang po. Ang aking sinasabi sa akong isip lang po. At nagpakatatag po ako kahit na dahil hindi ko inisip na sumuko, hindi ko inisip na yung mapanghinahan po ako, kundi inalala ko lang po ang aking pagsakripisyo. Kaya lang kasi, siya po lang yung susi na nagpabago sa aking sarili. At nung nasanay na po ako, kahit anong sinasabi nila, ay parang wala na lang po. Kasi hindi na po ako yung dati na natatakot sa kanila kung anong sabihin na. Alhamdulillah, dahil sa gabi ng Allah sa akin, ay naging matapang ang aking puso at sinusunod ko ang aking kagustuhan na sambin lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun po, ay natuto na po akong i-contempt sa aming sarili at sumamba sa Kanya. Masya Allah. So talagang ginabayan ka ng Allah kapatid sa religion na ito. At ipagpasalamat natin sa Allah yung gabay na yan. No? At saka huwag kumapit lang tayo, wala tayong pakialam ng sabihin ng mga tao. Kasi nag-Muslim tayo para naman sa Allah, hindi para sa kanila. No? Hindi natin sila pwedeng i-please lahat. Kasi pag i-please mo yung tao, hindi yan maukontento. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung may please natin ay tiyak na matutuwa ang Allah sa atin at dadami yung mga kabutihan at gantimpala sa buhay natin. So para sa mga kapatid natin, mga hindi pa Muslim, ano yung maipapayo mo sa kanila? Sa mga hindi pa Muslim. Kung mapapayo ko lang po sa hindi Muslim po ay ito po ay maganda at ito po ay katotohanan po dito ay malalaman mo na dito mo mararamdaman kung gaano ito mahalaga, kung gaano ito kahalaga sa ating sarili sa ating pagsamba sa araw-araw. At sana po ay magabayan din po kayo ng Allah na magbalik loob sa Kanya, na sana po ay sa kaunting mga sinabi ko po, ang aking mabahay lang po ay ito po ay hindi lamang yung susubukan, kundi ito ay katotohanan at ito po ay dala-dala natin hanggang sa ating hantungan at ang ating sarili ay gagabayin din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maraming salamat, Brother Jamil. Naway magsama pa tayo ng matagal kasi meron tayong da'wa every Sunday, no? Kasama si Brother Jamil sa da'wa namin every Sunday sa Boulevard sa Ballesteros. At kung may mga activity tayo sa ibang mga lugar, sa Paris, saan magbanda, inshallah makakasama pa rin, ha? So yun lang po mga kapatid, nakilala natin si Brother Jamil Christian Aspa. So naway napulutan natin ang aral itong mga sinabi ni Brother Jamil at maka-encourage sa atin na pag-aralan itong Islam. Maraming salamat sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.